Naku, maraming suki natin na makaka-relate sa ating topic. Nako, maganda pag-usapan ng mga bagong status sa love life. Kuya Kim, akalain mo, nagbabago na rin yan, Kuya Pati Kim. yan. Oh, nagbabago na raw. Ba? Oh. May bagong term nga raw na ginagamit ng Gen Z at Millennials. Narinig nyo na ba ang terms na dink at sync? Pagdating sa relationship, ano nga bang ibig sabihin yan? Naku, para makarelate at updated din tayo, makakasama natin ng isang Gen Z expert pagdating sa usaping relationship. Sa kanyang Love University podcast, ipinaliliwanag niya ang iba't ibang aspeto tungkol sa love, pati na self-improvement. Welcome sa Dapat Alam Mo, Miss Grace Rubies. Hi, Grace! Hi, Grace. Nako, Susan, Kuya Kim. nako, Grace, ano na ba itong dink at sync? Bakit ito yung usong-uso lately online? Dink muna po, double income, no kids. Mag-asawa Double yun. income, no, No kids. kids. So, Mag-asawang couple. parehong may trabaho, Walang anak. Pero wala pong anak. And then the sync naman po, single income, no kids. So, and it's a person, Oh. male or female. Ang common denominator ayaw lang mag-anak, wala siyang munang anak. Pero Yes. magtatrabaho sila. Opo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ang bilang ng mga live birth at nagpakasal nitong 2023 kaysa noong 2022. Bakit nga ba factor na ngayon sa young couples o mag-asawa na stable muna financially at maayos ang karera bago bumuo ng pamilya? Actually, ang answer ko po dyan, may bagong term pa na dumagdag sa dink at sync. Ano po yan? DIBS. Ano naman yung DIBS? DIBBS. DIBBS. Double income, both breadwinners. Double So, income, both breadwinners. So, parang naipit po sila sa sandwich generation wherein they might provide for their parents' old age, and if they would have kids, they will have to cater to that as well. So they would choose to be dibs first right now because parang it's kind of difficult to juggle both if ever. So one factor that's being considered is really financial preparedness. Financial. Pero sa isang Financial. banda, Kuya Kim, di ba, Miss Grace, mas maganda naman yun na talagang financially stable ka, gusto mo na magkaroon ng pamilya dahil Alam may mo, anak. May dalawang school of thought dyan eh. Oh. Ang sabi kasi naman ng ilan, Oh. pagka nagkaanak ka, then you will be capable of earning more. Ako ganyan ako eh. When I got Ganon? married, hindi pa ako ganun ka-stable. But I became more stable nung nagkaanak ako. Nagka-push. So nagkakaroon ka ng Nagka-push. goal. Oo. Oh, yan. Motivation. Oh, motivation. Pero iba naman nung panahon sa panahon ngayon, di ba? Pero masasabi nga bang hindi na priority ng Gen Z at Millennials ang pagkakaroon ng anak? Aba, iba na nga ba ang priority ng mga mag-asawa ngayon? Baka sabi, travel daw eh. Ang priority po talaga is, I think, what I see with my circle of friends is financial preparedness. Another term that has came up is, instead of dinks or S, dinky. Sabi ko na, nandiyan si Dinky eh. Si Dinky Do. Dinky, double income, no kids yet. No kids, Yet. may plano May naman. plan po. May plano So, may naman. why? They are planning. Ba't doon na lang sa dinky? Meron ba sinky? Wala ba? Meron din po. meron. Kumbaga, Ano right naman, now Sinky? lang, kunyari, for example po, I'm 30 years old. Of course, my family is asking me, why don't you have a kid yet? Ganyan. So, it's really the yet. Aba. So, it's just that financial preparedness or maturity. I think it's a personal choice po I talaga. know. No? Yes, yes. Grace, dahil ang perspective mo, pang millennial, anong mabibigay mong advice sa mga older generation, lalo na hindi maiwasan yung mga magulang, kamag-anak na nagpe-pressure, nagtatanong lagi sa couple, o kailan niyo balang pagkaanak? Bakit wala pa kayong mga anak? 3 things. Be gentle with the approach kasi minsan we come off as parang masyadong aggressive. Paano Ay, ganyan ang Grace, magulang gentle? talaga. Oh, kailan ka mag-anak? Kung gentle naman po. And then respecting the personal choice Yes, and correct. personal journey of their kids would be very nice. And prayer. It's really prayer. To pray for their future and kung kasal na po sila, to pray for their journey as a couple na mas tumatag yung married life nila. Nako! Pagdating sa usaping pag-ibig at relasyon, kanya-kanya nga raw yan. Wala namang perfect formula para sa isang relasyon. Try lang ng try. Malay mo, mag-work, di ba? Yes. Maraming salamat, Grace Rubies! Ayan, ako Kuya Kim, basta balitang mahalaga at napapanahon! At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say kami dyan, mga suki!